system. By the way, I am William, a third year student from Tarlac State University with a course of Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Industrial Arts. So let's start our discussion. Kung nakikita niyo yung drawing natin dyan, yan yung tinatawag natin ignition system. Ito yung ignition system na makikita yung battery, ignition switch, resistor, ignition coil, contact point. Sa loob niyan, diyan makikita yung contact coil at nandito naman yung condenser at tapos ito naman yung distributor cap. At nandyan yung motor, ito yung motor at ito naman yung apat na spark plug which is ito yung spark plug number 1, 2, 3, and 4. So ito yung lahat ng components na kasama sa circuit ng ignition system, ignition coil at distributor. So ngayon yung wiring connection ay atin isa-isahin. Simulan natin sa battery. So ayan ang negative at ito naman yung positive. At yung negative is nakakabit sa ground at yung positive naman dito magmumula yung power supply ng ignition switch. Sa ignition switch naman may dalawang terminal na pinapakita. Yung isa dyan is magiging power at yung isa naman dyan is magiging output ay galing sa positive terminal. So ito yung wiring connection na nakakabit sa input sa ignition switch at sa output naman ito yung wiring connection na papunta sa resistor. At ito yung wiring connection then yung kabilang terminal ng resistor. Ang wiring system ay nakakabit papunta sa ignition coil at sa ignition naman makikita natin dyan yung dalawang terminal which is yung positive and then also negative. Dito sa positive nakakabit ang wiring na nanggagaling sa resistor and then dito naman sa negative yung wiring connection nito ay galing sa distributor housing. So ito yung contact coil, ito yung dulo at dito nakakabit sa ignition coil at yung gitna ng ignition coil ito yung high tension wire. Ang coil lalabas or dadaloy dito kapag umandar yung makina ay malakas yan at ay nasa 1000 volts. So medyo ingat tayo dyan kasi kapag nakuryente tayo dyan parang nakakakiliti. Yan, and then yung wiring connection naman yan is papunta sa distributor cap at nakakabit yan sa motor. So ayan yung ito yung motor then ito yung wiring connection then dito naman sa condenser merong apat na maliliit na wire at nakakabit yan sa body ng ground. At dito sa distributor cap, nakikita natin yung apat na high tension wiring na papunta sa spark plug. Which is yung spark plug number 1. Dapat naka-connect din dapat sa spark plug number 1. And then spark plug number 2 naka-connect sa spark plug number 2. Spark plug number 3 naka-connect sa spark plug number 3. Spark plug number 4 dapat sa 4 din. So, ngayon, yung flow naman ng kuryente, alamin muna natin yung nakikita natin dito sa distributor housing. Nakikita natin dito yung bilog na may kulay itim na yan yung tinatawag na distributor shaft. At yung nakita natin na kadua dyan, yan yung tinatawag natin COM load na mayroon apat na kanto at ito naman yung contact point. So ngayon ito yung distributor cap, dapat dito yan nakakabit at yung motor nakakabit dapat yan sa distributor shaft. Sa actual na sasakyan din kapag umandar yung makikita ito yung contact point, ito yung magsisilbing switch
Ang trabaho nito is on off lang. Kumbaga sa mga bagong model ng sasakyan, dito nagmula yung valve switch kapag umikot na yung distributor at ito yung tatama sa contact point at doon mag-o-on or dadaloy na yung kuryente sa ignition coil papunta sa motor ay papunta sa distributor at motor at yung motor magdi-distribute ng kuryente papunta sa ignition wire, papunta sa spark plug sa ganon. So ganon ang flow ng kuryente kapag umandar na yung makina. So I hope you understand about ignition coil. Once again, thank you for listening.